Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Samar, may isang magsasakang nagngangalang Andoy. Tapat, masipag at mapagpakumbaba si Andoy, ngunit sa mata ng kanyang mga kamag-anak, isa lamang siyang pabigat. Isang palaging nangungutang na hindi na daw marunong tumayo sa sariling paa. 52 taong gulang na si Andoy, payat at sunog sa araw ang balat. Isa lamang ang kanyang lupa, isang maliit na bahagi ng dating lupang pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Wala siyang asawa at ang tanging kasama sa kanyang buhay ay ang kanyang asong si Bantay at isang lumang kalabaw na si Duldul. Tuwing anihan, madalas kulang ang ani para makabayad ng utang sa palengke o sa tindahan ng bigas. Kaya't napipilitan siyang lumapit sa mga kamag-anak, magpakumbaba at humingi ng kaunting tulong. Ayan na naman si Andoy, mukhang uutang na naman. Bulong ng kanyang pinsang si Aling Minda habang sinasara ang pinto ng bahay. Hindi pa nakakabayad sa huling utang? Mangungutang na naman? Akala mo may bangko kami rito. Dagdag pa ng pinsang si Lando, isang tricycle driver na may maliit na tindahan. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang kabaitan ni Andoy. Hindi siya marunong magkimkim ng galit. Bagkus, palagi niyang sinasabi, darating din ang araw, makakabangon din ako. Ang mahalaga, hindi ako nagnanakaw at hindi ko kinukuhanan ng masama ang kapwa ko. Isang araw, habang nag-aararo si Andoy sa kanyang lupang tinaniman ng mais, napansin niyang tila may kakaiba sa isang bahagi ng bukid. May dalawang maliit na butas sa lupa at sa paligid nito ay may mga nakalatag na maliliit na dahon na parang may hugis ng mga sapin ng paa. Wari may maliit na nilalang na doon lumalakad. Anong klaseng hayop kaya to? Tanong ni Andoy sa sarili, sabay kamot sa kanyang makapal at kupas na sombrero. Kinagabihan, habang nasa kanyang kubo at kumakain ng kanin at pritong saging, may narinig siyang mahinang katok mula sa bintana. Tok, tok. Pagbukas niya, nagulat siya. Dalawang maliit na nilalang na hindi lalampas sa kalahating talampaka ng taas ang nasa labas. Isa'y may suot na pulang sombrero at berdeng kasuotan, habang ang isa naman ay nakaputi at may dalang maliit na baston. Magandang gabi, Andoy. Wika ng isa sa kanila. Kami mga duwendeng naglalakbay. Nakita ka naming masipag, ngunit pinagtatawanan ng iyong kapwa. Nais ka naming tulungan. Napamulagat si Andoy. Ha? Nagkakamali ata kayo. Baka bangungot lang to. Ngunit ngumiti ang duwende. Hindi ito panaginip. Kami sina Donnie at Gima. Matagal na naming pinagmamasdan ang iyong kabutihang loob. Sa bawat pagtulong mo kahit wala kang wala. Sa bawat pakikipagkapwa-tao mo. At sa bawat panalangin mong walang kapalit. Ngayon ay panahon para gantimpalaan ka. Nabigla si Andoy. Anong klaseng tulong po? Hindi po ako sanay sa biglaang swerte. Sumagot si Gima. Sa loob ng 7 araw, kami makikitira sa iyong kubo. Sa panahong yon, bibigyan ka namin ng mga pagsubok at kung mapasa mo ito, isang himala ang ipagkakaloob sa iyo. Hindi makapaniwala si Andoy. Ngunit sa puso niya daman niyang totoo ang mga nilalang na ito. Kaya't tinanggap niya ang alok. Halina kayo, ani Andoy, binuksan ang kanyang pinto. Hindi man marangya ang aking tahanan. Bukas ito sa sino mang may mabuting layunin. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang kakaibang pagsasama ni Andoy at ng 2 mabubuting duwende. Ngunit sa susunod na mga araw, hindi lang pagsubok ang darating, kundi pati paninira, inggit, at isang panganib na hindi pa niya kailanman naranasan. Maagang nagising si Andoy kinabukasan. Ang unang tanong niya sa sarili ay kung nanaginip lang ba siya. Ngunit pagkabukas niya ng kanyang pintuan, nakita niya agad sina Donnie at Gima na abalang nag-aayos ng mga dahon sa may tabing ng kanyang bahay kubo. Magandang umaga, Andoy. Bati ni Donnie habang hawak ang isang maliit na tabo na gawa sa baon ng niyog.
Magandang umaga rin po, tugon ni Andoy, sabay kamot sa batok. Totoo nga pala yung nangyari kagabi. Simula na ng ating unang pagsubok, wika ni Gima. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ito laban, kundi isang pagkakataon para ipakita ang iyong galing at puso. Anong klaseng pagsubok po? Tanong ni Andoy, medyo kinakabahan. Sumenyas si Donnie. Ngayong araw, darating ang iyong pinsan na si Lando. Mag-aalok siya ng pautang na may mataas na interes, ngunit may kasama itong panlilin lang. Kailangang pag-isipan mong mabuti kung tatanggapin mo o hindi. Maya-maya lang, dumating nga si Lando sakay ng tricycle. Dala-dala ang isang sako ng bigas at ilang delata. "Oh, Andoy!" sigaw ni Lando. "Pasok ako ha! May dalang tulong para sa'yo." Pinapasok ni Andoy si Lando at pinakaupo sa kahoy na bangko. "Anong okasyon at may bigay ka ngayon, pinsan?" "Wala naman. Naalala lang kita. Kaso, kailangan mo munang pumirma sa maliit na kasulatan lang. Bale, hulugan ang bigas at delata. Madali lang, may interes na 10% kada linggo." Natigilan si Andoy. Alam niyang malaking utang ang kakambal ng alok na ito. Ngunit ramdam din niya ang gutom ng kanyang sikmura at ang paubos ng pagkain sa bahay. Napatingin siya sa mga duwending nakasilip mula sa sulok. Si Donnie ay umiiling habang si Gima ay seryosong nakatingin. "Pasensya ka na, Lando," ani Andoy. "Sa pagkakataong ito, hindi muna ako uutang. Gusto kong subukan kung kaya ko pa rin kahit kaunti ang meron ako." Napatayo si Lando, halatang naiinis. "Bahala ka. Huwag kang hihingi uli ng tulong sa akin, ha?" Sabay baba ng tricycle at muling nagpaandar. Pagkaalis ni Lando, lumapit sina Donnie at Gima. "Iyan ang tamang desisyon. Hindi lahat ng alok ay may mabuting hangarin," ani Gima. "Ngayon naman," dagdag ni Donnie, "ang ikalawang bahagi ng unang pagsubok. Sa ilalim ng iyong puno ng mangga ay may nakabaong lumang kahon. Hukayin mo ito mamayang hapon. Ngunit huwag mo agad buksan." "Bakit po?" tanong ni Andoy. "Dahil sa gabing ito, may darating na dayong nagugutom at mauutal sa harap mo. Ang tanong, ibibigay mo ba sa kanya ang laman ng kahon kahit hindi mo pa ito nabubuksan?" Pagsapit ng hapon, hinukay ni Andoy ang kahon gamit ang kalaykay. Isa itong lumang kahon na yari sa kahoy. May kalawangin ng mga pako at may markang banyaga. Inuwi niya ito at inilagay sa loob ng kanyang kubo. Pagkagat ng dilim, habang nagluluto siya ng lugaw para sa hapunan, may kumatok sa kanyang pinto. Tok! Tok! Pagbukas niya, isang lalaki ang nakatayo, payat, marungis, at tila nanghihina sa gutom. "Magandang gabi po. Ako po si Rado. Bagong dating po sa baryo. Wala po akong makain." Napatingin si Andoy sa lugaw. Kaunti lang ito. Napatingin din siya sa kahon. "Pasok ka, Rado," ani Andoy. "Wala ako masyadong pagkain pero pwede tayong magsalo." Nag-init ang puso ni Rado sa kabaitan ni Andoy. Pagkaupo, napansin ni Rado ang kahon. "Ano po yung kahon?" "Hindi ko pa alam Galing sa ilalim ng puno. Pero kung may kailangan ka, sayo na." Hindi makapaniwala si Rado. "Ha? Hindi po ba sa inyo yan?" Ngumiti si Andoy. Minsan, ang hindi pa nabubuksan ay maaaring may laman na mas makabuluhan kung ibinabahagi. Dahan-dahan nilang binuksan ang kahon. Laking gulat nila nang makita ang loob nito. Mga lumang pilak, barya at alahas na tila sinaunang kayamanan. Napanganga si Rado, ngunit biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa kisame, bumaba sina Donnie at Gima na may kasamang sinag ng liwanag. "Andoy," ani Donnie, "hindi lahat ng pagsubok ay palakasan ng katawan. Ang puso mong mapagbigay at marunong tumanggi sa tukso ang tunay na kayamanan. Ang pilak na ito ay gantimpala sa iyong kabutihang loob.
Ngunit higit pa riyan, may mas malalaking pagsubok na darating. Handa ka ba? Tumango si Andoy. Hanggat buo ang loob ko, kakayanin ko. Kasama kayo, hindi ako nag-iisa. Makalipas ang ilang araw, mula nang matanggap ni Andoy ang kayamanan sa kahon, hindi na muling nagpakita si Rado. Iniwan nito ang isang papel na may sulat kamay. Salamat sa kabutihan mo. Hindi kita malilimutan, Andoy. Pagpalain ka. Rado. Samantala, pinayuhan ni Donnie at Gima si Andoy na huwag agad gamitin ang lahat ng pilak sa karangyaan. Gamitin mo ito sa mga bagay na pangmatagalan. Ayusin mo ang iyong bukid, palakasin mo ang ani, at tumulong ka sa nangangailangan, ngunit huwag mong ipagsigawan ang iyong swerte. Wika ni Gima. Sinunod ni Andoy ang kanilang payo. Pinakumpuni niya ang kanyang bahay kubo, pinalitan ng bagong bubong na pawid at pinatibay ang haligi. Bumili rin siya ng bagong araro, mga binhi at gamot para sa kanyang kalabaw na si Duldul. Tahimik at maingat ang kanyang pagkilos. Ngunit ang balita ay parang usok na hindi kayang itago. Uy, si Andoy raw may ginto! Usap-usapan sa baryo. Imposible. Palamunin lang yon. Di nga makabayad sa utang dati, sabi ng isa. Nakita ko mismo, may bagong kalabaw at ang bahay niya mukhang pinapinturahan. Dagdag ng isa pa. At dahil sa balitang ito, dumating ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid, si Teresita o mas kilala bilang Tita Tessie, isang matapobreng ginang na nakatira sa Maynila. Ilang dekada nang hindi nagpapakita sa baryo at madalas ipagmayabang na mas magaling siya kaysa sa mga kapatid niya dahil nakapag-asawa siya ng isang dating politiko. Pagbaba niya sa daip, nakasombrero, may bitbit na malaking maleta at suot ang mga gintong alahas. Andoy, sigaw niya. Ang bunso kong kapatid na sa wakas nakatikim din ng swerte. Hindi alam ni Andoy kung matutuwa siya o mangingimi. May halong panlilin lang ang tono ng kapatid niya. Kuya, ani Andoy, mabuti naman at napadalaw ka. Hindi lang dalaw kuya, mukhang kailangan mo ng katuwang sa pamamahala ng yaman mo. Siyempre, pamilya tayo, sabay halakhak ni Tessie. Dahil sa kanyang kabaitan, pinatuloy ni Andoy si Tessie. Ngunit hindi pa man natatapos ang unang gabi, naramdaman na ni Andoy ang pagkakaiba. Ipinapaluto ni Tessie ang pinakamasarap na pagkain. Inuutusan niya si Andoy na magsibak ng kahoy at nagsisimula ng utusan si Bantay na parang tao. Kinabukasan, kinausap siya ni Donnie at Gima. Andoy, ito ang ikalawang pagsubok, sabi ni Donnie. Kapag ang swerte ay nalaman ng ibang may masamang intensyon, sinusubok ang iyong pagtitiwala. Ngayon, ang tanong, dagdag ni Gima, kung magtatagal ba si Tessie sa iyong buhay o kung makikita mo ang tunay niyang hangarin? Lumipas ang ilang araw at nagsimula na ang pagbabago. Dinala ni Tessie ang kanyang mga kaibigan mula Maynila. Ginawa nilang inuman ang bukid, tinawag ang mga kapitbahay at nagyabang. Si Kuya Andoy, dating palamunin, ngayon mayaman na. Dahil siguro sa swerte ko, ha ha. Habang si Andoy ay tahimik lang, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Minsan, gabi-gabi, nagdarasal siya at nagtatanong sa sarili kung anong tamang gawin. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga si Andoy, may narinig siyang usapan sa labas ng bahay. Si Tessie at isa sa kanyang kaibigang taga Maynila. Sa totoo lang, gusto ko lang makuha kung saan tinatago ni Andoy ang mga pilak at kayamanan niya. Pag nakuha ko yon, aalis na ako sa baryong to. Biglang nabalot ng dilim ang paligid. Mula sa sulok ng silid ay lumitaw sina Donnie at Gima. Andoy, wika ni Gima, oras na para piliin mo kung sino ang dapat manatili sa iyong tahanan. Kinabukasan, habang naghahanda si Tessie ng almusal, nilapitan siya ni Andoy. Tessie, salamat sa pagdalaw mo, pero siguro kailangan mong bumalik na sa Maynila.
Natahimik si Tessie. Ano? Ako na nga ang tumutulong sa'yo. Hindi mo ako tinutulungan, putol ni Andoy. Ginagamit mo ako. Pamilya kita, pero hindi ko kailangang tiisin ang pananamantala. Halos mapaiyak si Tessie. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa galit at pagkabigo. Aalis ako, ani Tessie. Pero wag kang hihingi ng tulong sa akin kahit kailan. Hindi na sumagot si Andoy. Ngunit sa loob-loob niya, may kapayapaang unti-unting bumabalik. Kinagabihan, kinausap siyang muli ng mga duwende. Andoy, nalampasan mo ang ikalawang pagsubok. Ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pilak, kundi sa kakayahang tanggihan ang mga taong nais sirain ang iyong katahimikan. Tumango si Andoy, sabay tingin sa kanyang mga pananim. Kung ganon, handa na akong harapin ang susunod pa. Ilang buwan nang lumipas mula nang umalis si Tessie. Naging mas tahimik at payapa ang buhay ni Andoy sa baryo. Sa tulong ni Donnie at Gima, lalong gumanda ang ani sa kanyang maliit na bukirin. Umusbong ang mga gulay, nagbunga ang mga punong prutas at masigla ang kalabaw na si Duldul. Mula sa dati tuyot at batong lupa, naging luntiang paraiso ang paligid ng bahay ni Andoy. Ngunit gaya ng babala ng mga duwende, hindi titigil ang mga pagsubok. Isang araw, dumating sa baryo ang 3 lalaki na nakasuot ng barong at may dalang malalaking folder. Sakay sila ng puting van na may marka ng isang kilalang real estate company mula sa syudad. Lumapit sila sa harap ng bukirin ni Andoy at nagsalita ang isa sa kanila. Magandang araw po, Mang Andoy. Kami po ang kinatawan ng Golden Horizon Realty at may dala po kaming magandang alok. Bibilhin po sana namin ang lupa ninyo triple sa presyo ng karaniwan. Nagulat si Andoy. Hindi niya inaasahang may balak palang bilhin ang kanyang lupa. Pasensya na po, sagot ni Andoy. Pero hindi ko po ibinebenta ang lupa. Ito ang tanging minana ko sa mga magulang ko. Dito ako nabubuhay. Isipin ninyo po, Mang Andoy, ani ng isa, habang nagpapakita ng kontrata. Isang iglap lang, milyonaryo ka na. Makakabili ka ng bahay sa syudad. Hindi mo na kailangan magtanim at magbanat ng buto. Sumingit naman ang pangatlo. Kung hindi nyo rin po ito ibebenta, baka po mapilitan kaming idaan sa legal na proseso. May mga dokumento kaming nagpapakitang bahagi ng lupa ninyo ay dating vermin zone at maaaring mapasailalim sa acquisition. Pang-aabuso na yata yan, sagot ni Andoy na nararamdaman na ang panlalamig ng kanyang palad. Isip-isipin niyo po, bulong ng isa. Babalikan namin kayo. Pagkaalis ng mga bisita, lumitaw agad sina Donnie at Gima mula sa likod ng puno ng saging. Andoy, ani Donnie. Ito na ang ikatlong pagsubok mga tagasira ng lupa. Hindi lang nila nais ang lupa mo, kundi pati ang kapangyarihan na napupunta rito dahil sa kabutihang ipinunla mo. Ang lupang ito, paliwanag ni Gima, ay naging sagrado mula nang matuto kang magbigay, magpatawad at lumaban ng marangal. Kaya't sinisikap nila itong kunin hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa lihim nitong lakas. Kinagabihan, habang natutulog si Andoy, napanaginipan niya ang kanyang mga magulang. Nakaupo ang mga ito sa ilalim ng puno ng mangga at may sinasabi sa kanyang tila masyadong mahina para marinig. Pagkagising niya, dali-dali siyang lumabas at pumunta sa ilalim ng puno. Doon, naghihintay na pala sina Donnie at Gima. Andoy, wika ni Donnie, kailangan mong itanim ang binhi ng paninindigan. Inilagay namin ito sa kahon ng ginto. Ngunit maaari mo lamang itong gamitin kung buong puso mong tanggihan ang alok ng kasakiman. Nag-isip si Andoy. Alam niyang kung siya ay tumanggi, baka balikan siya ng mga lalaki at gumamit ng puwersa o panlilin lang. Ngunit alam din niyang hindi lahat ng laban ay pisikal.
Minsan, paninindigan at katapatan sa lupa ang tunay na kalasag. Kinabukasan, bumalik ang tatlong lalaki, ngayong may dalang pulis at isang abogado. May dalang court order ang aming abogado, ani ng leader. Kung hindi ka pipirma, kami na ang magkakaso sa'yo. Tahimik si Andoy. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahong kahoy. Pinuksan niya ito sa harap ng lahat. Isang liwanag ang kumislap at mula rito'y lumabas ang isang tila gintong binhi. Itinanim niya ito sa gitna ng kanyang bakuran at nang masapawan ito ng lupa, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dokumentong hawak ng abogado ay lumipad at napunit. Ang mga pulis ay napatakbo dahil sa paglindol. At ang tatlong lalaki napaurong habang natatakot sa biglang pagdilim ng langit. Sa isang iglap, muling lumiwanag ang paligid at nawala ang mga dayong pananakot. Tumango sina Donnie at Gima. Natapos mo ang ikatlong pagsubok, Andoy. Sa pagkakataong ito, hindi lang puso kundi dangal ang ipinaglaban mo. Panindigan mo ang lupa dahil ang tunay na kayamanan ay nasa mga ugat nito. Ngumiti si Andoy. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit handa na siyang harapin ang anumang darating pa. Nang manindigan si Andoy laban sa mga taga-syudad na nais maagaw ang kanyang lupa, mas lalong naging matatag ang kanyang loob. Ngunit ang balita ng kanyang tagumpay ay mabilis na kumalat at umabot hanggang sa dulo ng baryo, sa isang masukal at madilim na bahagi ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Doon naninirahan ng isang matandang babae na kilala sa pangalan lamang na Aling Peryang, isang kilalang mangkukulam na sa mahabang panahon ay kinatatakutan at iniiwasan. May matinding galit si Aling Peryang sa mga taong pinagpapala ng swerte at liwanag, lalo na kung ang mga ito ay mabubuti ang puso. Isang gabi habang nililinis ni Andoy ang paligid ng kanyang kubo, may narinig siyang tila ungol ng hayop sa gubat. Napatigil siya sa paghakot ng tuyong kahoy nang biglang may tumilamsik na itim na usok mula sa ilalim ng puno ng bayabas. Sa isang iglap, lumitaw ang isang malaking itim na uwak. Lumipad sa ibabaw ng kanyang bubong at bumuga ng kulay abong alikabok sa kanyang mga tanim. Kinabukasan, natuyot ang mga gulay ni Andoy. Nalalagas ang mga dahon ng kanyang mga punong namumunga. Nagkasakit si Duldul, ang kanyang kalabaw, at bumagsak na lang ito sa lupa nang hihina at hindi na kumakain. Agad na lumitaw sina Donnie at Gima mula sa lilim ng punong saging. Andoy, ani Donnie, ang ikaapat na pagsubok ay dumating na isang nilalang ng dilim na nais wasakin ang lahat ng itinanim mong kabutihan. Si Aling Peryang, sabi ni Gima, ay matandang mangkukulam na matagal nang naninira sa baryo tuwing may umaangat sa buhay. Gusto niya ng kapwa niya naghihirap. Kapag may umangat, sinusumpa niya. Napabuntong hininga si Andoy. Hindi siya sanay sa pakikipaglaban sa mahiwagang kasamaan. Paano ko siya haharapin? Wala akong anting-anting, hindi ako mandirigma, tanong niya. Ngumiti si Donnie. Hindi mo kailangang maging mandirigma. Ang pinakamabisang sandata laban sa kulam ay ang dalisay na puso. Ngunit tutulungan ka rin namin. Dapat mong hanapin ang dahon ng liwanag. Makikita mo ito sa loob ng kagubatan, sa ilalim ng pinakamatandang puno ng lawan. Ngunit mag-ingat ka dahil binabantayan ito ng mga nilalang ng kadiliman. Hindi nag-aksaya ng oras si Andoy. Dinala niya ang kanyang itak, lampara at rosaryo ng kanyang ina. Habang papasok siya sa kagubatan, nagdarasal siya sa ilalim ng kanyang hininga. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, nakita niya ang matandang puno ng lawaan matayog, may nakabaluktot na ugat at tila pinoprotektahan ng makapal na anino. Sa kanyang paglapit, biglang sumulpot ang tatlong nilalang mga maliliit na itim na duwende, may mahahabang kuko at pulang mata. Hindi ka pwedeng lumapit, sigaw ng isa.
Ang dahon ay para lamang sa mga may pusong walang bahid ng kasakiman. Pinikit ni Andoy ang kanyang mata at inalala ang lahat ng kabutihan na ginawa niya ang pagtulong kay Rado. Ang pagtanggap sa kapatid kahit masama ang ugali nito, ang paninindigan para sa lupa. Huminga siya ng malalim at muling naglakad palapit. Ang mga nilalang ng kadiliman ay umatras. Paglapit niya sa puno, nakita niya ang isang lumiliwanag na dahon kulay ginto. May sariling sinag at tila umiinit sa palad niya. Kinuha niya ito at binalik sa kanyang kubo. Nang isalpak niya ang dahon ng liwanag sa ibabaw ng kanyang pinto, isang puting liwanag ang bumalot sa kanyang buong bakuran. Nabura ang kulay abong alikabok, gumaling si Duldul at muling nanariwa ang kanyang mga halaman. Sa kabilang dako ng gubat, si Aling Peryang ay napasigaw sa galit. "Ano? Napaglabanan niya ang kulam ko?" Tinig niya habang binabali ang kanyang itim na baston. "Hindi ako papayag. Babalikan ko siya." Ngunit sa ilalim ng buwan, lumitaw sa tapat ng kubo ni Andoy ang dalawang anino sina Donnie at Gima. Hawak ang isang mahiwagang basong yari sa ginto. "Andoy," wika ni Gima, "ang dahon ng liwanag ay hindi lamang panlaban sa kulam, kundi simbolo ng paninindigan sa tama. Hindi lahat kayang harapin ang dilim ng hindi natitinag. Ngunit ikaw, isa ka sa kakaunti." Tumango si Andoy at tiningnan ang kanyang kubo payak pa rin, pero ngayoy isang bastyon ng kabutihan. Isang mainit na hapon, habang abala si Andoy sa pag-aani ng kanyang mga bunga at gulay, may narinig siyang malalim na busina mula sa kalsadang papasok sa kanyang bukirin. Isang magarang sasakyan kulay pula, makintab at may plakang ginto ang huminto sa tapat ng kanyang bakuran. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may suot na sunglasses at may kasamang magandang babae na animoy modelo. Nanlaki ang mata ni Andoy. "P-boy?" Ngumiti ang lalaki at inalis ang kanyang shades. "Kuya, kamusta na?" Si B-boy, ang nakababata niyang kapatid na dati palaging humihingi ng pera sa kanya at sa iba nilang kamag-anak, ay muling nagpakita ngunit ngayoy mukhang mayaman, tiwala sa sarili, at tila walang bahid ng dati nitong kahirapan. "Pasensya ka na kung noon medyo pasaway ako," wika ni B-boy. "Pero nagbago na ang buhay ko. Nakilala ko si Mika at may negosyo na kami sa syudad, online trading, real estate at crypto." Tahimik si Andoy. Natandaan niya ang mga panahong minamaliit siya ni B-boy, tinutukso sa pagiging dukha, at binabaliwala ang kanyang payo noon. Ngunit lumapit si B-boy at sa tono ng pagsisisi, bigla itong niyakap si Andoy. "Kuya, gusto kong bumawi. Gusto kong tumulong. Baka pwede nating pagsamahin ang lupa mo at ang pera ko. Magpatayo tayo ng malaking farmhouse, resort, events place." Napatingin si Andoy sa lupa, ang lupang pinagtanggol niya mula sa mga tagasira, kinulam ni Aling Peryang at binasbasan ng dahon ng liwanag. "P-boy, mahal ko ang lupa kong ito hindi dahil sa pera. Marami akong pinagdaanan dito." Sumabat si Mika habang nakangiti ngunit tila may lamig sa mata. "Pero sayang naman, di ba? Kung sinamahan niya ng modernong teknolohiya, baka pwede kang maging milyonaryo, hindi lang simpleng magsasaka." Sinimulan ni Mika ang pagpapakita ng mga plano sa tablet, 3D render ng resort, infinity pool, glamping sites at cafe. "Gagawin nating paraiso ito, Kuya Andoy," dagdag ni B-boy. Ngunit nang hawakan ni Andoy ang tablet, napansin niya ang anino ni Mika tumutubo ang mahahabang kuko at sa kanyang paningin, panandaliang lumitaw ang anyong malaahas ng babae. Biglang lumitaw si Gima sa gilid ng puno. "Andoy," bulong niya. Si Mika ay nilalang ng tukso, isang diwata ng kasakiman. Ang layunin niya ay hindi tulungan ka,
kundi sirain ang pagkakaugat mo sa lupa at linlangin ka upang iwan ang iyong paninindigan. Nagpasya si Andoy na magpakatapat. "Biboy," ani niya, "salamat sa pagdalaw mo. Pero ang lupa kong ito ay hindi nabibili, hindi pinauupahan. Dito ko nahanap ang halaga ko bilang tao. Hindi ko ito itataya para lang yumaman sa mata ng iba." Nagbago ang anyo ni Mika. Naging itim ang kanyang mata at sumirit ang usok sa kanyang mga palad. "Sayang ka, Andoy. Isa ka sanang naging hari sa lungsod ng kasaganaan." Ngunit bago pa siya makalapit, lumitaw si Donnie hawak ang gintong basong may liwanag ng dahon. Binigyan niya ng inumin si Andoy at bigla itong nagliwanag. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana at si Mika ay napilitang umatras. Sumigaw siya, "Babalik ako! Ang tukso ay laging bumabalik!" At siya'y naglaho sa hangin. Tahimik si B-Boy, litong-lito sa mga nakita niya. "Kuya, ano yon? Si Mika. Hindi ko alam." "B-Boy," wika ni Andoy, "baka kaya siya lumapit sa'yo dahil alam niyang malapit ka sa akin, ginamit ka." Napaupo si B-Boy. Napaluha siya sa hiya. "Patawarin mo ako, kuya. Ginamit ko na naman ang pangalan mo, ang tiwala mo." Ngunit ngumiti si Andoy at pinatong ang kamay sa balikat ng kapatid. "Mas mahalaga na bumalik ka. At ngayong alam mo na ang totoo, may pagkakataon kang pumili. Gusto mo bang tumulong sa lupa o gusto mong bumalik sa dilim?" Tumango si B-Boy at sa unang pagkakataon, sinimulan niyang magbungkal ng lupa kasama ng kanyang kuya. Tinuruan siya ni Andoy kung paano magtanim ng talong, alagaan ang kalabaw at makinig sa mga paalala ng kalikasan. Sina Donnie at Gima, nakatanaw mula sa lilim ng punong saging, ay sabay na tumango. Ang ikalimang pagsubok, ani Donnie, ay nalampasan na. Hindi lamang niya pinaglaban ang lupa, kundi ang kanyang kapatid na nawalan ng direksyon. Sa puso ng bawat taong naliligaw, may binhi pa rin ng pag-asa. Habang patuloy ang pag-unlad ng buhay ni Andoy, sa simpleng paraan pag-aani ng masaganang tanim, pagbabahagi ng ani sa mga kapitbahay, at pagtuturo kay B-Boy ng tamang pangangalaga sa lupa, unti-unti namang lumalalim ang inggit at paninira ng ilang kamag-anak sa baryo. Hindi nila matanggap na ang dating laging nangungutang at palaging kinakawawa ay ngayoy parang iginagalang na ng buong komunidad. Lalo na't may mga nakakita sa kakaibang liwanag na sumisinag sa kanyang bukirin tuwing gabi at sa kalabaw niya ang tila muling bumat at lumakas. Lumikha ito ng mga bulong-bulungan, may mga nagsasabing may espiritu raw si Andoy o kaya'y may itinatagong anting-anting. Sa isang pagtitipon ng mga kamag-anak para sa kaarawan ng isa nilang tiyahin, si Andoy at B-Boy ay inimbitahan. Dumalo sila bilang paggalang, ngunit pagdating pa lang nila sa bakuran, ramdam na agad ni Andoy ang malamig na pagtanggap. Ang mga pinsan ay nagbulungan. Ang mga tiyotya ay hindi makatingin sa mata niya. "Uy, ayan na yung dating palaging humihingi ng bigas, ngayon ang taas ng ihi," bulong ng isang pinsan. "Baka nga may duwending alalay yan, wala naman ganyan dati ni hindi makabayad ng utang," singit ng isa pa. Habang kumakain sila sa ilalim ng tolda, nilapitan siya ng kanyang pinsang si Mario, isa sa mga dati niyang inutangan at laging nagsusumbong sa iba. "Andoy, abay ang laki na ng pagbabago mo. Hindi ka na ba ngayon marunong mangutang? O baka kami naman ngayon ang uutangin mo?" Sabay tawa, ngunit may halong panlalait. Ngumiti lang si Andoy. "Kung may kailangan kayo, tulong ang kaya kong ibigay, hindi paniningil." "Ha? Abay napakasanto mo na pala. Baka mamaya ay may kulto ka na rin," banat ni Mario. Tumahimik ang paligid. Ramdam ni Andoy ang kirot sa dibdib. Dati ay halos lumuhod siya sa kanila para humingi ng bigas, asukal o panggatas. Ngayon kahit anong kabutihan ang ipakita niya, hinahanapan pa rin siya ng masamang motibo. Pag-uwi niya ng gabing iyon,
Napayuko siya sa harap ng kanyang kubo. Mabubuting duwende, anya kina Donnie at Gima na lumitaw mula sa mga halaman. Bakit kahit anong gawin kong kabutihan, may ilan pa rin sa pamilya ko ang naninira? Sumagot si Donnie habang nakaupo sa sanga ng mangga. Ang 6 na pagsubok ay ito, Andoy. Pagtanggap sa sakit na dulot ng nakaraan. Hindi lahat ng taong minahal mo ay kayang ibalik ang pagmamahal. Ang ilan, kapag nakita kang umangat, mas pinipiling sirain ang alaala ng sarili nilang pagkukulang, sapagkat mas madaling sirain ang umuunlad kaysa tanggapin ang sarili nilang pagkukulang sa iyo. Lumapit si Gima at inabot kay Andoy ang isang maliit na palayok na putik. Narito ang alaala ng mga lumipas, ang pait ng utang, ang kirot ng pangungutya, ang gabi ng gutom. Huwag mong itapon, kundi ilibing mo. Sa ganitong paraan, ang sakit ay magiging pataba ng lupa ng iyong puso. Ipinikit ni Andoy ang kanyang mga mata. Dinala niya ang palayok sa gitna ng kanyang bakuran at nilibing ito. Mula sa mismong lugar na iyon, kinabukasan, tumubo ang isang halaman na may malalaking puting bulaklak. Tumayo si B-Boy sa tabi niya. Kuya, hindi lahat sa pamilya natin ay masama. Pero yung iba, kailangan talaga ng panahon o distansya. Ngumiti si Andoy. Ang mahalaga, hindi ko sila kinasuklaman. Kahit hindi nila ako tanggap, tinatanggap ko pa rin sila. Sa gabing iyon, bumalot muli ang liwanag sa kanyang bahay kubo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andoy ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil pinuri siya ng iba, kundi dahil tinanggap na niya ang sarili niyang nakaraan. Sa tabi ng kanyang kubo, isang bagong buto ng kaginhawaan ang unti-unting tumubo. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang tanggapin ni Andoy ang pait ng nakaraan, isang umagang maulap at malamig ay nagsimulang maghukay si B-Boy sa pinakalikod na bahagi ng lupang taniman. Sa paghuhukay niya ng bagong kanal para sa patubig, may tumunog na tila tumama ang pala sa bakal. Kuya, may matigas sa ilalim, sigaw ni B-Boy. Agad namang lumapit si Andoy at magkasama nilang inalis ang lupa sa paligid. Tumambad sa kanila ang isang matandang baul na kahoy, may kalawang na kandado at mga ukit na simbolo ng sinaunang panahon, may anyo ng palay, araw at tila hugis duwende. Nagkatinginan ang magkapatid. Parang luma na ito, pero parang hindi basta-basta, ani Andoy. Biglang sumulpot si Donnie at Gima mula sa ilalim ng punong mangga. Huwag niyo munang buksan, babala ni Donnie. Hindi lahat ng lumang bagay ay handang magpakita ng lihim sa hindi pa handa. Ngunit, dugtong ni Gima, kung kaya mong panindigan ang katotohanan, kahit masakit, saka mo ito buksan. Inilagay ni Andoy ang baul sa gitna ng kanyang kubo. Ilang araw itong hindi ginagalaw, tila hinihintay ang tamang panahon. Sa ikatlong gabi, habang bumubuhos ang ulan at dumadagundong ang kulog, biglang nagliwanag ang baul. Umalingaw-ngaw ang tila tinig ng isang matanda. Andoy! Andoy! Napabalikwas siya ng bangon. Sa panaginip, nakita niya ang kanyang yumaong ama. Nakaupo sa ibabaw ng baul, hawak ang isang palay na ginintuan. Anak, ang baul na ito ay matagal nang inilibing ng ating ninuno. Nakatakdang lumitaw lamang kapag may tunay na tagapagmana ng lupa, yung hindi bumitaw sa sakripisyo, hindi binenta ang dangal, at piniling magmahal sa kabila ng hinanakit. Pagkagising niya, tahimik niyang binuksan ang baul. Ang kandado ay kusang natunaw sa kanyang kamay. Sa loob nito ay may isang gintong palayok na may ukit ng kanilang apelyido. Isang sulat sa lumang papel na isinulat pa noong 1820. Isang piraso ng puting tela na tila mula sa damit ng isang babaylan. Binasa ni Andoy ang sulat.
Ipinahayag doon ng kanyang ninuno, si Kaabdon, ang kanilang pinagmulan mula sa angkan ng mga manggagamot at tagapagbantay ng kalikasan. Ang sinumang may puso na hindi binago ng kasakiman, siya ang dapat mag-ingat sa sagradong butil ng palay. Ang palay ay hindi lamang pagkain, ito'y buhay, dangal at paninindigan ng ating lahi. Kung ito'y gagamitin sa kabutihan, lilikha ito ng kaginhawaan hindi lang sa sarili, kundi sa buong bayan. Nanlumos si Andoy. Sa simpleng pagsasaka pala niya, unti-unti na niyang tinutupad ang sinimulang panata ng kanilang lahi. Kuya, ani B-boy habang hawak ang tela ng babaylan, ang lahat ng pinagdaanan mo, may dahilan pala. Hindi lang basta survival ang ginagawa mo, isa kang tagapagmana ng isang panata. Tumango si Andoy. Hindi ko man alam noon, pero naramdaman ko na tama ang ginagawa ko. Mula nang mabuksan ang baol, unti-unting lumago palalo ang ani ni Andoy. Ang mga puno ay tila lalong lumusog. Ang mga ibon, paru-paro at bubuyog ay palaging naroon sa paligid. Naging mas maganda rin ang ugnayan niya sa mga kapitbahay na dati nagduda sa kanya. Ngunit gaya ng lahat ng hiwaga, nagsimulang mapansin ng iba ang kakaibang pag-unlad ni Andoy. At isang gabi, habang siya ay natutulog, may trespassing na nangyari sa kanyang bakuran. Isang anino ang pumasok sa kanyang lupain. Isang dating kakilala. Isa sa mga kamag-anak na matagal na ring may inggit sa kanya si Kakaramil, tahimik na sinundan ng pinanggagalingan ng liwanag. Sa dilim, binubulong nito, "Ano bang meron ka, Andoy? Bakit ikaw? Ako dapat yan." Ang inggit ay unti-unti nang bumabalik at isang panibagong panganib ang unti-unting lumalapit. Gabi ng kabilugan ng buwan. Habang payapa ang paligid at banayad ang ihip ng hangin, may gumagalaw sa kadiliman. Si Kakaramil, isa sa mga matagal nang may galit kay Andoy, ay tahimik na sumusulyap mula sa likod ng mga punong saging sa dulo ng bakuran. Bitbit niya ang isang itim na bote ng langis at isang lumang panyo na may mga kakaibang simbolo. Napansin ni Donnie at Gima ang kakaibang enerhiya mula sa paligid. Bumaba sila mula sa punong mangga at lumapit kay Andoy na nooy natutulog. "Andoy, gumising ka, may panganib," bulong ni Gima. Nagising siya at agad lumabas. Napansin niyang malamig ang hangin, masyadong malamig para sa isang gabi ng tag-init. Napatingin siya sa bukid. Doon niya namataan ang anino ni Kakaramil na palapit sa gitna ng kanyang taniman kung saan nakalibing ang baul. Tumakbo si Andoy at sumigaw, "Kakaramil, anong ginagawa mo dito?" Nagulat ang lalaki, ngunit hindi umatras. "Andoy, alam kong may sikreto kang tinatago. Hindi ako bulag. Lahat ng biyaya mo ay hindi normal. May mga nilalang kang kinakasama. Anong klasing salamangka ito?" "Ito ay pagpapala, hindi salamangka. Ito'y bunga ng tiyaga, dangal, at pagkalinga sa lupa," sagot ni Andoy. "Kasinungalingan. Dati kang palaging humihingi ng tulong sa amin. Ngayon, nagmamataas ka na. Ngayon ako naman ang mag-aari ng kayamanan mo." Galit na sigaw ni Kakaramil. Mula sa kanyang bulsa, inihagis niya ang panyo na may itim na alikabok. Bigla itong naging usok at sa harap nila'y lumitaw ang isang itim na nilalang, hugis damot usok na may pulang mata. Nanghina si Andoy at tila nawala ang liwanag sa paligid. Ngunit mabilis na lumundag sina Donnie at Gima, tumindig sa tabi niya at nagsimulang bumigkas ng sinaunang dasal ng kalikasan. "Sa liwanag ng buwan at ugat ng lupa, kami ang tagapangalaga. Umalis ka, anino ng kasakiman." Sumambulat ang hangin. Napaatras si Kakaramil. Ang kanyang nilikhang nilalang ay unti-unting naglaho sa hangin, waring natunaw sa liwanag
na bumalot sa katawan ni Andoy. Tumayo si Andoy kahit nanginginig sa pagod at galit. Kakaramil, hindi mo kailangang manira. Kung tutulong ka sa bukid, magiging bahagi ka rin ng ani. Hindi ko kailanman inari ang yaman bilang akin lang. Pero kung dadalhin mo ang kasamaan dito, hindi ito magtatagumpay. Tahimik ang gabi. Sa hiyat takot, tumakbo palayo si Kakaramil. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, hinuli siya ng mga barangay tanod na pinakiusapan ni B-Boy matapos mapansin ang kahina-hinalang kilos nito sa paligid. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Hindi na lamang si Andoy ang hinahangaan, kundi pati na rin ang kanyang kababaang loob sa kabila ng pagtatangka laban sa kanya. Ipinatawag siya ng kapitan ng barangay. Andoy, ani ng kapitan, ikaw ay halimbawa ng isang tunay na anak ng bayan. Sa kabila ng lahat, hindi ka naghiganti. Sa halip, nagturo ka ng kabutihan. Mula noon, naging bukas ang bukirin ni Andoy para sa mga nais matuto ng natural na pagsasaka. Nagturo siya ng pag-aalaga ng lupa, tamang pagtatanim, at higit sa lahat, tamang asal sa buhay. Ang kanyang kubo ay naging sentro ng pag-asa, isang paalala na kahit gaano kababa ang tingin sa iyo ng iba, kapag may paninindigan ka at tulong ng kabutihang espiritu, kaya mong tumayong matatag. Ngunit habang lumalawak ang kanyang impluensya, may isa pang nilalang sa malayo ang nagmamasid. Isang matandang babae sa gubat, may hawak na itim na baston at may isang pulang tandang sa kanyang tabi. Kaya pala may liwanag sa baryong ito, bulong ng matanda. Panahon na para ito'y dumilim muli. Lumipas ang mga linggo at ang buhay ni Andoy ay nagpatuloy ng payapa. Ang bukid ay patuloy na nagbibigay ng masaganang ani at ang mga tao sa baryo ay nagpatuloy sa pagtangkilik sa kanyang mga aral at pamamaraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang katahimikan ay biglang nawasak ng isang hindi inaasahang bisita. Isang gabi, habang nagsasagawa si Andoy ng mga huling pag-aayos sa kanyang hardin, napansin niyang may isang anino sa dulo ng kanyang bakuran. Agad siyang nagtakip ng ilaw ng kanyang kubo at sumilip mula sa bintana. Isang matandang babae na may mahahabang puting buhok at malupit na tingin ang lumakad patungo sa kanyang pintuan. Kasama nito ang isang pulang tandang at ang matanda ay may hawak na itim na baston na may kakaibang marka. Si Gima at Donnie, na naroroon upang magbigay gabay, ay agad na nagtago sa dilim. Iniiwasan ang malupit na nilalang. Ang matandang babae ay tumayo sa pintuan ng kubo ni Andoy. Ang kanyang mata ay kumikislap ng galit. Anong pakialam mo sa mga kalikasan at lihim ng mundong ito, Andoy? Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang ugong ng hangin. Tumayo si Andoy at lumapit sa matanda. Ako ay isang magsasaka lamang. Nag-aalaga ng lupa, tinutulungan ang aking kapwa. Walang masama sa pagtulong at pagmamahal sa kalikasan. Tinutulungan ng iyong kapwa? Kumunot ang noo ng matanda. Masyado kang matamis, Andoy. Ngunit ang iyong mga paggawa ng kabutihan ay hindi sapat para mapigilan ang takbo ng tadhana. Agad tumingala si Andoy at tinanong ang matanda. Sino ka? At ano ang nais mong mangyari? Ang matanda ay ngumiti ng malupit at mula sa kanyang baston, nagsimulang maglabasan ng mga dilaw na alitaptap at usok na waring sumasalamin sa kanyang kapangyarihan. Ang pangalan ko ay Hedda at ako ay isang banyaga sa inyong bayan. Mula sa mga lahing hindi nakikita, pinili ko ang landas ng kapangyarihan. May mga nilalang na hindi mo kayang labanan, Andoy. Ang mga duwende at espiritu na iyong tinutulungan ay may hangganan. At ako ang may hawak ng mas mataas na kapangyarihan. Bago makapagsalita si Andoy, isang malakas na alingaw-ngaw ng kulog ang yumanig sa buong paligid. Bawat pagyukod ng matanda ay nagdulot ng kakaibang puwersa sa hangin.
Ang lahat ng halaman sa paligid ay parang natutuyo at ang malupit na nilalang na tinatawag na tikbalang ay muling dumating. Mabilis na lumapit si Donnie at Gima at nagdasal sa espiritu ng kalikasan. "Huwag mong pahintulutan ang dilim na muling bumalik, Andoy!" sigaw ni Gima. Si Andoy ay napalakas ng loob. Lumapit siya kay Hedda at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hindi kita hahayaang wasakin ang aking bayan, ang mga espiritu at ang mga pagkakaibigan na itinaguyod ko. Ang mga sakripisyo ng aming mga ninuno ay hindi mawawala." Ang puting ilaw na sumik mula kay Andoy ay nagbigay lakas sa mga nilalang ng kalikasan. Si Donnie at Gima ay nagbigay ng buong suporta. Nagbabalik sa mga anito at duwende ang kanilang sinumpaang lakas. Ang tikbalang na pinili ang tama ay tumulong sa pagtuligsa kay Hedda. Ang matandang babae ay napaluhod, ang kanyang mga kapangyarihan ay naubos. Lumuhod siya sa lupa at napansin ang malupit na pagbabago. Ang kanyang mga alitaptap ay naglaho at ang kanyang itim na baston ay naputol. "Ano ba ang nangyari?" tanging tanong ni Hedda habang sumabog ang mga ulap at muling lumiwanag ang buong paligid. "Hindi ko akalaing may ganitong lakas ang isang tulad mo." Ngumiti si Andoy at hinawakan ang kamay ng matanda. "Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan o kasakiman. Ito'y mula sa pag-unawa sa ating mga pagkakaiba at ang pagpapatawad at pagmamahal sa kalikasan." Sa mga huling sandali ng gabi, nagbago ang daloy ng hangin at ang mga ulap ay muling nagbalik sa kanilang tamang lugar. Si Hedda, sa kabila ng kanyang pagkatalo, ay tumingala at nagbuntong hininga. "Hindi ko na kayang labanan pa," bulong ni Hedda. "Sana'y mapatawad ako." Sumagot si Andoy, "Wala nang silbi ang pagpapatawad kung walang pagtanggap sa sarili. Ang buhay ay hindi lagi tungkol sa panalo o pagkatalo. Ito'y tungkol sa pagtutulungan." Si Hedda ay umalis na. Iniwan ang bayan na nagdadalang bagong liwanag at kasiguruhan sa hinaharap. Pagkatapos ng laban, muling pinuri ng buong baryo si Andoy. Hindi lamang siya isang magsasaka, kundi isang tunay na tagapagbantay ng kalikasan at espiritu ng bayan. At sa ilalim ng malamlam na buwan, sa harap ng kanyang tahanan, nagsimula silang magtanim muli hindi lamang ng mga palay at gulay, kundi ng bagong pag-asa, kapayapaan at pagmamahal sa kalikasan at kapwa. Wakas.